po ay tapos na sa Matthew chapter 3. Ngayon, running through it. Galing po ng Lord ang ginawa ng Diyos dito kasi kung maalala nyo, we ended Matthew chapter 3 nang nabanggit doon si John the Baptist. Tama po ba? Amen? Ngayon po ay papasok tayo sa panibagong series natin called Majesty. Sabihin mo nga sa katabi mong Majesty. Which is referring sa majesty ng ating Hari, King Jesus. And we will now continue in our reading sa Matthew chapter 14 na po tayo. Kaya kung hawak po yung mga Bible, magsimula tayo sa Matthew chapter 14 verses 1 hanggang 12. And this is one of the saddest passages in the Bible. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo na hindi ito tungkol lamang sa kamatayan ni John the Baptist. But this is one of the passages na medyo iniiwasan ng mga pastor, pero bilang nararantra po natin ang kabuuan ng Book of Matthew ay hindi po natin ito iiwasan. And we will see kung ano ba ang gustong ipakita sa atin ng Diyos dito ngayong araw. So kung nandiyan po kayo, let us read this in English Standard Version in ESV. Dahil medyo mahaba po sa Tagalog. Kaya po, pero kung Tagalogin yung Bible, sundan nyo na lamang po. Matthew chapter 14 verses 1 to 12. Ang title po ito nakalagay dyan ay John the Baptist Beheaded. Ngayon po sa ating series, sa Majesty po natin, week number 1, we will call this Silence. Sabihin mo sa atin mga silence. Basahin po natin verse 1. At that time, Herod, the Tetrarch, heard the reports about Jesus, and he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him." Now Herod had arrested John and bound him and put him in prison because of Herodias, his brother Philip's wife. For John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her." Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered John a prophet. On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for the guests and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Prompted by her mother, she said, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." The king was distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he ordered that her request be granted and had John beheaded in the prison. His head was brought in on a platter and given to the girl who carried it to her mother. John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. Nalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa umaga nito. We humble ourselves before you. Sa mabigat na passage na ito, Panginoon, ay pakita mo sa amin ang nais mong pumituro sa amin. Not just the information, kung hindi kung paano ito pang makatulong sa aming buhay bilang mga Kristiyano, Diyos. Maraming salamat pagkakabuti ka at alam namin na ang buhay namin sa mundong ito, Panginoon, ay magiging puno ng mga pagsubok, o Diyos. At may mga kaharapin kami, Panginoon, na magiging mahirap. Pero tulungan mo kami, Panginoon, that we may know na sa lahat ng bagay na ito, o Diyos, ay kailangan namin gawin ay sumunod sa iyong pinagagawa sa amin. Thank you and we honor you. In Jesus' name. Amen. Palakpakan na natin ang Lord sa umaga nito. Sige, palakpakan natin ang Lord para kayo tuloy pa. Hindi siguro kayo nalilima. Sino yung nilamig pagkagising? Parang yung tubig may yelo. And this is one of the longest series na ito na gagawin natin because this will run through from Matthew chapter 14 hanggang 17. So nalaman natin 14, 15, 16, apat na chapters po ang i-cover nitong Majesty series natin. And pagdating dito, galing tayo sa Matthew chapter 3, and we know that John the Baptist is the one who announced the coming of the King. Amen? Pagdating dito sa 14, we can see his death, kung paano siya namatay. And there are moments in Scripture na pag nagbabasa ka ng Bible, bigla na lamang may iba yung tone.
ng pagkakasulat ni Matthew. Pagdating dito, biglang naging medyo dark yung tone ng pagkakasulat niya. Hindi dahil nawala ng kontrol ng Diyos sa scripture, kung hindi dahil biglang nag-collide yung katotohanan, yung truth, doon sa isang power ng mundong ito. And Matthew chapter 14 is one of those moments, and up to this point, pinakita sa atin ni Matthew kung sino si Jesus. Amen? That He is the promised King, that He is the Spirit-anointed Son, that He is a teacher with authority, and He is a compassionate healer. And He is the one who performs miracles. At dito sa pagkakataon na to, dumadami yung taga-sunod ni Jesus. The crowds are growing. Kapag lumalakad si Jesus, sinusundan siya ng mga tao. Maraming humihingi sa kanya ng miracle. Maraming sumusunod sa kanya because they are curious on what He is going to do next. At maraming sumusunod sa kanya dahil nakikita nila si Jesus nagpapakain. But He is doing all sorts of things na nakakatulong sa mga tao. And the kingdom of God is advancing on earth. Pero ngayon, Matthew pulls away our attention from Jesus for a moment sa mga ginagawa ni Jesus, hindi para i-distract tayo, kung hindi para bigyan tayo ng isang warning. Sabihin mga sa katabi mo, warning. Bago ipakita ulit ni Matthew kung ano yung gagawin ni Jesus na kasunod, gusto niyang ipakita sa atin kung ano yung nangyari doon sa tao na nagsalita ng katotohanan bago si Jesus ay dumating. The man who prepared the way. John the Baptist, the voice crying in the wilderness, ang propeta na naghanda ng daan, who prepared the way for Jesus is now silent. Hindi dahil mali yung kanyang mensahe, hindi dahil isa siyang pulaan propeta, kung hindi he was silent dahil tapos na ang kanyang mission. His mission is done, His mission is finished, pero yung katotohanan, the truth made a powerful man uncomfortable. Kung bakit si John the Baptist ay namatay dito sa passage na ito. Hindi ito tungkol lamang, again, hindi ito tungkol lamang sa kamatayan ni John, kung hindi, this is about how people respond. Kung paano mag-respond tayo ng mga tagasunod niya sa katotohanan kapag kinonfront na tayo sa ating mga kasalanan. Ito kasi yung problema eh. Alam natin, we are nearing the end days and we are living in the end days. Amen? Pero marami pa rin mga disciple ang nag-i-enjoy sa kasalanan. And at the same time, enjoying in sin, at the same time, hindi sumusunod sa gustong ipagawa sa kanila ng Diyos. Ang tagal-tagal ka nang pinapalabas ng Diyos. Ang tagal-tagal na sinasabi ng Diyos sa iyo na binigyan ka niya ng gift, may evangelist. Binigyan ka niya ng boses para i-share sa mga kaibigan mo, para maglakad, pumunta sa mga lugar. Tapos pagtataka ka, bakit may mga nangyayari sa iyong problema? It is that you are not doing what God wants you to do. And we are in the end days. Ang dami pa rin mga tao very enjoying in secret sin. Gusto lagi may tinatago, gusto lagi may mga bagay na hindi alam ng mga tao. Portraying themselves as someone good. Pero deep inside, you're rotting in sin. And you're enjoying it. And in this moment, gusto ipakita sa atin ni Matthew kung paano ba tayo dapat mag-respond sa katotohanan na binibigay sa atin ng Diyos when our sin is confronted. Kung maalala ninyo, in our Christmas series, may binanggit doon na isang hari na na-threatened sa pagdating ni Jesus, which is Herod. And yung Herod na yon is Herod the Great, who is the grandfather dito sa pinag-uusapan natin ngayon, na itong Herod na nandito. Okay, hindi ito parehong tao. Yung Herod na nasa story ni Jesus in Matthew chapter 2 and 3 is the grandfather of Herod na nagpapatay kay John the Baptist. So we can see a pattern here sa nangyayari. And ang nangyari dito is narinig ni Herod sa verses 1 and 2, which is papasok tayo sa ating points maya-maya, narinig niya yung stories about Jesus, and immediately si Herod ay na-disturb. Okay? Naguluhan ang kanyang puso. Hindi siya na-inspire sa nangyayari, sa mga kwento, hindi siya na-curious. He is haunted by something that he did because he is unrepentant.
And alam niyo, merong way ang kasalanan na, alam niyo po yun, na maging parang disturb yung ating puso when we are confronted with the resurrection power of Jesus. It may sound like judgment to us kapag we stumble upon the resurrection power. And ito po yung ipepra sa atin ngayon, ng passage na ito. Karamihan sa atin, we will never be healed. Okay? Hindi tayo katulad niya, but all of us, bilang tayo mga tagasunod ni Kristo, we will always face moments when God's truth will confront our desires, our relationships, our habits, and our pride. At ang katanungan po ngayon is, naririnig mo ba ang katotohanan? Ang katanungan po ay hindi kung naririnig mo ba ang katotohanan. Kung hindi, ang katanungan natin ngayong umagang ito is, ano yung gagawin mo when you hear the truth? Pag narinig mo na yung katotohanan, natanggap mo sa Diyos, yung kailangan mong gawin, ano yung magiging reaction mo? Okay, so itong Matthew chapter 14, verses 1 to 12, is maraming mga itatanong sa atin ito, katulad ng ano ang gagawin natin when the truth threatens yung comfort na meron tayo. Ano ang gagawin natin when obedience costs us something? Obedience always costs something. And magbabago ba tayo? Magre-repent ba tayo? Or will we try to silence the voice? And in the middle of the darkness, ang nangyayari dito, Matthew is teaching us something crucial about majesty. Na ang authority ng hari, which is Jesus, is not diminished kapag ang kanyang mga anak ay nagsasuffer. He is still king. The majesty still exists. And in fact, His majesty is revealed most clearly kapag ang kanyang mga anak ay mayroong pinagdadaanan. So habang nilalakad po natin ito, hindi lamang ito history, we are invited to examine our hearts in what is happening. And dahil ang pinaka mas delikado po na bagay sa mundong ito is not the loud enemy of God, kung hindi isang quiet conscience na ayaw tumalikod sa kasalanan. So pasok po tayo sa verse 1, and number 1 natin, point number 1, when guilt gets a voice. Babalik po tayo sa verses 1 and 2, when guilt gets a voice. At that time, here the tetrarch heard reports about Jesus. And he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work at him." So, kung mapapansin po natin, dalawang bagay nangyayari. At this time, patay na si John the Baptist. Okay? So, yung mga kasunod na verses ay pagkikwento na lamang ng nangyari kung paano siya namatay. So, verse 1, nakarinig na si Herod ng mga kwento tungkol sa ginagawa ni Jesus at the moment. So, lahat ng mga nangyayari na binasa natin in our God of Miracle series, yung mga series natin nakaraan, lahat ng mga ginawa ni Jesus, nakarating na sa tenga ni Herod. At imbis na matuwa siya, imbis na alam mo yun, parang ma-curious na siya nangyari, ang nangyari kay Herod ay natakot siya. Natakot siya sa nangyayari kasi ang sabi niya, sa isa sa mga nagkikwento, sa isa sa mga attendants niya, na si John the Baptist daw yun. So nag-overthink na agad siya, kasi sabi niya, baka si John the Baptist yun na nabuhay mula sa kamatayan. Kaya mga miracles yung nangyayari. Okay, so Herod hears about Jesus and immediately he thinks about John. Hindi dahil favorite niya si John, kundi dahil may nagawa siyang kasalanan. Na alam niya na kasalanan ang ginawa niya. John is dead, pero yung conscience, yung konsensya ni Herod ay hindi. Buhay na buhay. He started overthinking, and alam natin, sa kasunod ng mga verses, ikinento doon kung paano in-execute at nag-utos si Herod na ipapatay si John. And when he hears about Jesus performing mighty works, performing miracles, yung isip niya, immediately, it goes into fear, it goes into anxiety, and in the ancient world, 2,000 years ago, yung mga salita na katulad ng resurrection, it carries something divine. Kasi yung salitang resurrection, it vindicated something supernatural. Ito'y bagay na hindi normal. Ibig sabihin, kung mangyayari yung resurrection, it is something na ang Diyos lamang ang makakagawa. Okay? At kung makikita natin, si Herod, naniniwala siya. Naniniwala siya sa resurrection power. Naniniwala siya sa supernatural. Pero,
hindi siya naniniwala doon sa Diyos na may hawak ng kapangyarihan ng resurrection. Makikita natin, sobrang iba yung nangyayari. And hindi pag-asa yung dumating sa kanya katulad ng mga napapagaling ni Jesus na mga lumalaya galing sa pang-aapi ng demonyo. Ang pumasok sa kanya ay takot. And if John is alive again, siguro sa isip-isip niya, kung nabuhay ulit si John mula sa kamatayan, and he himself ay na-witness niya yung kamatayan ni John, it means that God has intervened. At ito yung kinakatakot niya kasi ibig sabihin, yung kasalanan niya ay hindi kinalimutan ng Diyos. Kaya siya natatakot. And Matthew is showing us na yung salitang guilt, sabihin mo sa tabi mo, guilt, it will often replace or reshape yung ating perception sa mga bagay-bagay. Kung paano nakita natin yung mga bagay-bagay, it will reshape everything because of our guilt. And kapag ang puso mo ay unrepentant, o ayaw magbago, o ayaw sumunod sa Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, it will feel threatening sa'yo rather than redemptive. Alam mo yun, imbis na mapalaya ka sa mga bagay na umaalipin sa'yo, feeling mo lagi kinakanti ka. Feeling mo lagi merong against sa'yo ang church. Merong against sa'yo ang iyong mga leaders. Merong against sa'yo ang iyong pastor. When in reality, yung puso mo yung ayaw magsisi. Okay? We will see that when your heart is unrepentant, yung kapangyarihan ng Diyos, it will always feel threatening. Kaya kapatid, kung if you feel threatened sa lahat ng naririnig mo in the church, it means your heart is unrepentant. At kailangan mong bumalik sa Diyos. Matthew places this statement deliberately in Matthew chapter 14, bago ipakita sa atin si Jesus magpakain ng maraming tao, bago siya lumakad sa tubig, He shows us a ruler, Herod, who recognizes power. Alam niya ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niya na kaya ng Diyos bumuhay ng patay. But his heart refuses to repent. And Herod believes in the resurrection power. He knows God can do these things. Pero hindi niya kayang lumuhod sa hari, the king who wields this power. Pasok po tayo number 2. The truth that threatens power. The truth that threatens power. Basahin natin 3 hanggang 5. Now Herod had arrested John and bound him and put him in prison because of Herodias, his brother Philip's wife. For John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her." Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered John a prophet. So si John, he is doing again one of the wildest things na alam natin. Si John ay isa sa mga tao na walang kinakatakutan. So kinonfront niya si Herod, a powerful man, a king, at this moment, at sinabi sa kanya na kasalanan na kasama mo yung asawa ng iyong kapatid. Basically, kinuha niya yung asawa ng kanyang kapatid at kinonfront siya ni John sa kanyang kasalanan. Pinuntahan niya si Herod, yun yung kung gaano katapang si John. Pinuntahan niya si Herod, sinabi niya sa mukha ng hari na nagkakasala ka sa pagkuha mo ng asawa ng iyong kapatid. So, galit sila sa kanya, pero natatakot si Herod sa kanya dahil alam ng mga tao at kinoconsider niya si John na isang propeta. Baka kasi magkaroon ng kaguluhan. Kapag maraming followers si John, alam natin, in the area of Judea, sa mga nakapaligid, lahat ng mga to ay nagpabaptize kay John at nag-confess ng kasalanan. So, iniiwasan niya magkaroon ng isang civil war dahil baka pag pinapatay niya si John ay magkagulo. So, si Herodias, yung asawa, yung kinuha niyang babae, nagkaroon siya ng grudge against kay John. Gusto niyang patayin si John. Pero hindi niya mapatay si John dahil takot si Herod. Natatakot siya kay John, knowing that he is a righteous and he is a holy man. Alam niya kung sino si John at naniniwala siya sa kapangyarihan na meron at work, meron ang Diyos na kapangyarihan through John. And John speaks truth to power. Hindi siya nag-compromise doon sa message para sa, para hindi siya makulong o para sa comfort, para hindi mawala yung popularity niya o yung kanyang safety. Kapag merong pinasabi sa kanya ang Diyos, sasabihin niya. Hindi pwedeng manahimik si John. And his faithfulness is costly.
merong kapalit. At katulad nga na nangyari sa kanya, true enough, siya ay nakulong, and ultimately yun ang kanyang ikinamatay. Notice that yung ine-emphasize ni Matthew at this moment is kahit ang isang hari ay alam kung ano yung authority na meron si John. Again, pinapalit-ulit ko ito po sa inyo. Herod feared John. Natatakot siya kay John dahil sa kapangyarihan na at work doon sa ginagawa ni John. Truth has power, and that power is coming from truth itself, even when it is silenced externally. Imagine, napatahimik niya na si John dahil naipakulong niya na si John, pero takot pa rin siya kay John. Kahit nakakulong na si John at wala na siyang ginagawa. Nakakulong siya, nakatali siya, nakabilanggo siya, but he is still afraid of John. And faithfulness to God sometimes provoke those around us, especially those who are comfortable with sin. Maniwala po kayo sa akin, when you speak out, at may mga tao na ayaw at alam natin na namumuhay sa kasalanan, they will be offended by the truth. At pinapakita sa atin dito ng Diyos, alam niyo po, this is very timely, this is happening in the first Sunday of the year. Dahil this is God's direction for this church. Hindi tayo pwedeng manahimik. Amen? Amen ba? It is just funny to me na, alam niyo po yun, we are talking about being silenced, but most of you in this church are silent. Most of us in this church are silent. Alam niyo po yun, supposedly, we are the voice of God in this place, in Alfonso. At pinagkatiwala sa atin ng Diyos na tayo ay mamuna sa lugar na ito. But most of us in this place, pinagkatiwalaan, binigyan ng gift of evangelism, binigyan ng gift ng mangaral, binigyan ng magandang matalinong isip para mag-aral ng salita ng Diyos, but we are not practicing. Kaya very timely, kasi ito yung gusto ng Diyos na maging direction natin ngayong taon na to. For speaking the truth often comes with consequences. But at the same time, kailangan handa tayo na makatanggap ng disapproval, makatanggap ng conflict, or even personal loss. Si John himself, he is not afraid. Hindi siya takot mawala kahit ang sarili niyang buhay. Now, if we are saying that we are followers of Jesus, can we do the same for Jesus? Dahil ito yung gusto ng Diyos na gawin natin ngayong taon na ito, for us to challenge the principalities and the powers of this world. Na gumugulo sa ating bayan, na gumugulo, causing corruption, causing things to happen na salungat sa gusto ng Diyos na gawin. And now Matthew is showing us the cost of obedience. And the cost of obedience, it does not diminish the integrity of the power of the messenger. Pansinin ninyo, kahit na ikulong na nila si John, yung integrity ni John nandun pa rin. Takot pa rin sila kay John. Hindi nila may papatay si John. Dahil yung boses na meron, yung mensahe na dala ni John, meron pa rin bigat. Even in prison. Even from prison. Ngayon, pasok tayo sa number 3, when pride becomes a prison. Naikulong niya si John, but this is how the tables turned on him when Herod now becomes in prison. Hindi physically, kung hindi sa mga salita na lumabas sa kanyang bibig. Kasi nangyari, verse 6, on Herod's birthday ni Herod, yung anak ni Herodias, babae, ay sumayaw para sa mga guest at sobrang tuwa ni Herod. I think it has been portrayed in The Chosen. Grabe yung portrayal nito sa The Chosen. Sobrang ganda ng pagkaka-portray ng sayaw na yon. At dahil sobrang tuwa niya, doon sa sayaw na yon, doon sa anak ni Herodias, nagbitaw siya ng isang pangako. Ang sabi niya, humiling ka sa akin at ibibigay ko sa iyo kahit na ano. Nagbitaw siya ng pangako, harap ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa lugar na yon. Mga tao na sumusunod sa kanya, people under him. At being a king, bilang isang hari, hindi pwedeng wala siyang isang salita. At ngayon, in verse 8, sinulsulan ng nanay ni Herodias, ang kanyang anak, sabi niya, sabihin mo sa kanya,
na sabi dito sa verse 8, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." Ang hiningi niya sa hari ay ang ulo ni John the Baptist. Nailagay sa plato at dalhin. At nung narinig ito ng hari, dahil sobrang tuwa niya, nakulong siya sa sarili niyang mga salita. Ang nangyari sa verse 9, sabi niya, "The king was distressed." Sabi mo nga sa katabi mo, distressed. Na-distress siya, naguluhan siya ulit, imagine, takot na siya kay John, nag-overthink na siya. Pagdating dito sa pagkakataon na to, bigla siyang na-distress dahil dun sa oath, sa salita na binitawan niya, kaharap ng kanyang mga dinner guests, at wala siyang magagawa. Pinagawa niya yung hiling ng babaeng sumayaw. At yung kanyang pride ay naging isang prison papunta sa kanya. His desire to impress trapped him. Meron siyang opportunity to resist, to honor righteousness, or to protect John, the holy man, but yung combination ng vanity, yung combination ng public image, ng pagiging maganda ang kanyang itsura sa mga tao, at yung kanyang padalos-dalos na oath, ay nagkulong sa kanyang mga salita. And Matthew is painting for us a sobering picture na yung salita, sabihin mo sa katabi mo itong salita ito, compromise. Compromise often appears harmless in the moment, but it will break you down. Okay? Kapag akala mo yung pag-compromise natin ng paunti-unti sa kasalanan, akala mo yung pag-compromise mo na okay lang yan, maliit lang na bagay yan. No. Compromise, it will always appear harmless at first, pero it will bring you down slowly but surely. Ang isang pangako, nakalagay dito, a promise, a desire to avoid embarrassment sa harap ng mga tao. Isang wish to maintain reputation, it can lead to grave injustice na nagsuffer si John sa bagay na yun. Pride and concern for appearance can imprison us in ways far worse than chains or any threats na pwedeng ibigay ng mundong ito. Yung pride po na meron sa ating mga puso, kung meron tayong pride, at yung pagpapakitang tao, ito yung pinakamasakit sa lahat eh. Pride at pagpapakitang tao, pwede kang ikulong yan sa mga bagay worse than what chains can do to you. Maraming mga kasalanan ay hindi natin pinaplano, but they are negotiated consequences. Sabi ko sa inyo, all sin are premeditated. Lahat ng kasalanan, bago mo yan gawin, pinag-isipan mo yan. Okay? Wala tayong ginawang kasalanan na hindi mo na natin inisip. All sins are premeditated. Meron pwedeng hindi natin pinlano, but they are always negotiated compromises. Small concessions, maliliit na bagay na feeling natin okay lang, that bear toward disaster slowly but surely. And here it is showing us that power without humility and influence without conscience can produce something horrific. Okay? Katulad na nangyari kay John, dahil lamang sa salitang binitawan ni Herod, wala siyang nagawa. Ngayon, last point natin, verse 4, the kingdom moves forward. Ito po ngayon, dahil ang ginawa dito ni Matthew is that we started Matthew chapter 14 sa kamatayan ni John. Sobrang dami pong gagawin ni Jesus sa kasunod ng mga bagay. But this is essential for us to know yung nangyari kay John. And in verse 10, basahin po natin, and had John beheaded in the prison. So namatay na po si John, pinapatulan siya ng ulo sa kulungan. His head was brought in on a platter and given to the girl who carried it to her mother. Verse 13, verse 12. John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. Namatay si John. Yung kasalanan ni Herod ay evident sa buong bayan. Yet Matthew is very careful. Okay? Ang storya nito hindi ito natapos in despair. Alam kong malungkot itong passage na ito, and we can feel it in this season. But John's disciples, pumunta sila sa lugar na yon, and they buried him faithfully. And his testimony lives on. Hindi natapos doon si John. Dahil hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin
ang kanyang buhay. Amen? At pumunta sila kay Jesus at sinabi, I can just imagine. We know that Jesus is fully God and fully man. Pero I can just imagine the grief na naramdaman ni Jesus nang nalaman niya ang balita na si John ay namatay na. And this is reminding us of a profound truth na ang kaharian ng Diyos, ito po ang tatandaan po ninyo, ang kaharian ng Diyos ay hindi nakarelay sa iisang tao lamang. Yung pag-advance ng kaharian ng Diyos, it does not rely on John, it does not rely on your pastor, it does not rely on your leaders. Kahit mamatay si John, tutuloy ang pag-advance ng salita ng Diyos. Kahit mamatay ako, o kahit na sinong leader, kahit mawala kami sa mundong ito, the message of the gospel will go on. Amen? At ang tanong dito is, okay, the servant may be silenced, but God's mission continues, and God's purpose is not thwarted by arrogance. Hindi po tayo namubuhay, hindi po mapapatahimik ng arrogance, ng fear, ng sin, ng mga human rulers, ang katotohanan ng salita ng Diyos. But actually, this will inspire us more. Alam niyo po, napakarami ng mga anak ng Diyos ang namatay dahil sa pagdadala nila ng salita ng Diyos. And alam po ninyo, we should expect persecution. Dahil tayo, bilang tayo mga anak ng Diyos at tayo pinagkatiwalaan ng kanyang salita, we are expected to bring the message to the ends of the earth. Amen? Amen? Sa mga nagdesisyon na sumunod kay Jesus and to be His disciple, alam natin kung ano yung pinapasok natin. Tama po ba? Kasi kung hindi natin alam kung ano yung pinapasok natin, we do not know kung bakit tayo nandito sa church nito. Okay po? There is something wrong sa pagkakaunawa mo kung sino ang Diyos. Kasi when we experience loss or we experience betrayal, it can feel that God's plan has been derailed. Minsan feeling natin na parang mali na yung plano ng Diyos. Pero Matthew is showing us na ang kaharian ng Diyos, it will move forward kahit na ang mga kamay natin, kahit na tayo mga tao ay magkamali. Even when we fail. Amen? Even when we fail, the message of the kingdom moves on. And the death of a prophet, ang kamatayan ng isang propeta, it will not cancel God's word. People will continue. Alam niyo po, sigurado ako, the disciples of John the Baptist, yung mga tagasunod niya na kumuha sa kanya, sigurado ako that they were not silenced. Amen? Sigurado ako that they continued kung ano yung mensahe ni John. Sigurado ako na nakinig sila kay Jesus kasi ang una nilang pinuntahan, pagkatapos nila na ilibing ang kanilang mentor, John the Baptist, ang una nilang pinuntahan ay si Jesus. At sigurado na hindi sila napatahimik and they continued baptizing people. They continued doing God's work. And alam niyo po, Matthew, hindi niya po nilagay yung istorya nito in Matthew chapter 14 sa simula para mag-dwell tayo sa kadiliman. Kung hindi para tulungan tayo ng isang importanteng mensahe na ang kaharian ng Diyos and ang majesty ng ating Panginoong Jesus will not be silenced in the face of persecution. Kahit mawala tayo, kahit namatay tayo, kahit, alam niyo po yung kahit makulong tayo sa pagsasalita natin about sa katotohanan, hindi nito mapapatigil ang paglaganap ng salita ng Diyos. Hindi po ito nirecord ni Matthew for something for us para lamang sa isang history, kung hindi isinulat ito ni Matthew para maging salamin sa ating mga buhay. Na magkaroon tayo ng titingnan ngayon at magkaroon tayo ng mga tanong tayo ngayon sa ating sarili. Saan ba tayo napapatahimik ng mundong ito para lamang maging comfortable tayo, para maging maganda yung ating image? Ito yung kinamatay ni John. Hindi siya takot na masira ang kanyang image, hindi siya takot na magalit kung sino man sa kanya. Hindi siya napatahimik. Ngayon, the same time, the same thing po sa ating lahat. Ano ba yung mga bagay na nagpapatahimik sa atin sa pagsalita natin ng salita ng Diyos? Meron ba tayong mga salita na iniiwasan para lamang hindi tayo maka-offend? I am imploring you. Hindi po tayo dapat tumatahimik in the fear of offending someone. Kung ito ay alam natin na pinasasabi sa atin ng salita ng Diyos. Another thing is that
Saan ba tayo tinatawag ng Diyos na tumayo para sa katotohanan? Even at a cost. Dahil alam natin, following Jesus, meron po itong cost sa atin. Salvation is free. Amen? Salvation is free. Ito ay tinapos na gawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Pero discipleship, it has a cost. And it is our lives. Kailangan alam natin na kapag tumayo tayo para sa Diyos at sa katotohanan, it will cost us something. It will cost you your plans, it will cost you your will. Kasi kaya nga natin na lagi narinig na ang mangyari ay ang kalooban ng Diyos. Minsan may mga plano katulad po namin na matatagal ng Kristiyano, may mga plano tayo sa buhay natin na kinalimutan natin para i-pursue natin ang plano ng Diyos para sa ating mga buhay. At ngayon, ang isa pa po sa pinakamalaking katanungan natin sa ating mga sarili, ano po ba, saan bang area ng buhay natin kailangan tayong magtiwala sa purpose ng Diyos natin sa ating buhay? Knowing that God is unstoppable. Sabihin mo nga sa katabi mo, unstoppable. Kahit na pumalpak ang kamay natin mga tao, kahit magkamali tayo, ang purpose ng Diyos sa atin is unstoppable. And if you fail once in your life, at ngayon ay nandoon ka sa baba, at hindi mo alam kung paano magpapatuloy, I am telling you, God is still calling you to do His work. Amen? Kung meron po sa inyo na napapalayo sa Diyos, at feeling mo ay malayo sa iyo, He is just waiting for you. Kung meron po sa inyo na tumigil, i-practice ang pagkatawag sa inyo ng Diyos, if you are an evangelist, if you are a worship leader, if you are good sa mga bata, or if you have gifts and talents na pinagkaloob sa inyo ng Diyos, if you have gift of prophecy, and you have stopped doing what God wants you to do, I am telling you right now, na hindi pa tapos sa iyo ang Diyos kung bakit buhay ka pa ngayon sa panahon ito. Imagine of all the people dying every day, bata, matanda, minsan mga aksidente, bakit? Hindi mo ba naisip, bakit ako nandito pa rin ako hanggang ngayon? It can happen to me. Alam niyo po, isa lamang ang sagot sa bagay na ito, meron pang pinagagawa sa iyo, Diyos. Amen? And kung hindi po yung tumatatak sa inyong isipan ngayon pumalang ito, gusto ko po na sabihin ko ng paulit-ulit sa inyo, meron pang plano ang Diyos sa iyo kung ba't nandito ka pa sa mundo ito. As long as you're still alive, God still has a plan for you. Meron pa siyang gustong gawin mo sa mundo ito. Amen? Lalong-lalo na kapag ka dumating ka sa panahon na parang imposible, na alam mo yun, na dumaan ka sa mga bagay na supposedly na wala ka na sa mundo ito. But then you realize, God is not done with me. Sabihin mo nga, God is not done. May plano pa ang Diyos sa iyo. And ultimately, Matthew chapter 14, verses 1 to 12, it is calling us for courage, for integrity, and faith in the majesty of Christ. At pinapakita ito sa atin na ang kaharian ng Diyos is never derailed. Hindi po ito lumalayo sa track, sa plano, sa daanan. Okay po, hindi po kaya ng patigilin ang kasalanan natin. Ang kailangan lang po natin ngayon ay mag-repent at tumalikod at sumunod sa Diyos at hinihintay na lamang po tayo na bumalik sa Kanya dahil marami pa pong gustong ipagawa sa atin ng Diyos. And this is the perfect time na simulan po natin itong taon na to because God is going to push something in this church in the name of Jesus. Tumayo po tayo lahat and let us pray.